Happy New Year po sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Vangie. Ako po naman si Sister Lou. Kasama ni Sister Vangie, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang bagong taon 2026. Opo, bagong taon na, bagong buhay. Kumusta naman po ang naging pagdiriwang ninyo ng Pasko? Sana po naging makahulugan ito sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaanan. Opo, ang bawat pagdiriwang ng Pasko ay nagiging makahulugan kung tayo ay may pag-asa. At sa panahong ito, di tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil si Jesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ay sa atin. Correct ka dyan, Sister Vangie. By the way, nasa ika-73 episode na tayo ng ating Lectio Divina. Sa tulong at awa ng Diyos, ay patuloy niya tayong ginagabayan sa lahat ng ating adhikain. Naranasan niyo ba ito? Oo naman. Nasisiguro ko na kahit kung minsan ay nag-aalinlangan tayo, nandoon pa rin ang pag-asa sa ating puso. Kaya, kahit minsan sinasabi natin, bahala na ang Diyos, dito nangangahulugan wala na tayong pag-asa o wala na tayong gawain. Kundi ito ay tanda ng pagpapaubaya natin sa Diyos sa mga bagay na di na natin kayang gawin. At ang mabisang paraan sa mga imposibleng gawain ay ang pagtawag sa Diyos sa panalangin. Sa totoo lang, sa lahat ng bagay ay kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya, sama-sama nating tawagin siya ngayon sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos Ama, maraming salamat po sa pagpapala mo ng iyong bugtong na anak, si Jesus na nagkatawang tao, para sa aming kaligtasan. Salamat din po sa iyong biyayang pinagkaloob sa amin itong nakaraang taon at sa mga biyayang inilalaan mo po sa amin sa taong 2026. Ipadala mo ang iyong banal na Espiritu at buksan mo ang aming puso upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong ipabatid sa amin sa iyong mga salita. Ipinauubaya namin sa iyo, O Ama, ang intensyon ng lahat ng naliligaw ng landas at ang lahat ng kasama naming nagninilay ng salita ng Diyos. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, maging gabay at magbibigay lakas nawa ito sa aming pakikibaka sa bawat sandali ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sister Vangie, naramdaman mo na ba na maging beloved? Oo naman. Anong feeling mo doon? Siyempre, happy ako. Wala akong dapat ikatakot dahil may nagmamahal at magtatanggol sa akin. Sino pala siya? Siyempre, ang tatay at nanay ko. Wow! Dalawa pa sila na nagmamahal sa'yo. 100% agree ako dyan. Oo mga kabanalig, kung alam natin na tayo ay beloved ng ating mga mahal sa buhay, magiging matatag ang ating pagtitiwala at syempre magiging mapagmahal din tayo, di po ba? Alam mo ba, Pero, ang nabanggit mo ay magnayan sa ating pagnininayan ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 3 verses 13 to 17. Interesting, di po ba? Okay po, ihanda na natin ang ating sarili sa pagninilay ng Ebanghelyo. Noon ay dumating si Jesus sa Jordan, buhat sa Galilea, at lumapit siya kay Juan upang pabinyag. Ngunit, ibig siyang sawayin ni Juan na aniya, "Ako ang dapat mong binyagan, at ikaw ang lumalapit sa akin." Sumagot si Jesus sa kanya, "Umayag ka na mangyari ito ngayon, sapagkat ito ang dapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At si Juan ay pumayag. Nang mabinyagan na si Jesus, umahon siya sa tubig at kapag daka ay nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, tulad ng isang kalapati na bumababa sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan."
ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I was really touched by the words of the Father to Jesus. Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan. Naalala ko tuloy noong ako ay binyagan. Siyempre, hindi ko pa naman alam ang details noon dahil bata pa ako. Pero nung maipaliwanag sa amin ng katekista na sa binyag tayo ay nagiging mga anak ng Diyos, naisip ko noon, paano kaya yun mangyayari? Imagine, matapos tayong binyagan, nagiging beloved tayo ng Diyos Ama. Yan ang katotohanan. Ngunit ang marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay di pa nakakabatid nito. Feeling ko ganun na nga. Bakit? Patuloy pa rin ang panluloko, ang pang-aapi, ang digmaan, ang pagpatay, ang kasamaan. Pero alam ko, marami rin ang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos bilang mga Kristiyano. Sila ang mga tunay na anak ng Diyos. Oo naman. Totoo po ang katuruan na tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pagtanggap natin ng binyag at nagiging bahagi tayo ng sambayan ng Kristiyano. Kung magkagayon, tayong lahat ay magkakapatid bilang mga anak ng Diyos, di ba? Napakagandang pagnilayan ang katotohanan ito. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At saan naman natin malalaman ang kanyang kalooban? Sa salita ng Diyos, lalo na sa mga katuruan ni Jesus sa Ebanghelyo, sa katuruan ng simbahan, sa ating pananalangin at sa paggabay ng Espiritu Santo, sa mga taong ating nakakasalamuha at lahat ng bagay. Yes, nagpapahiwatig din sa atin ang Diyos sa ating sarili, sa mga pangyayari sa ating buhay, at sa pagtanggap natin kay Jesus sa mga sakramento. Kaya ang ating panalangin, makilala nawa natin si Jesus at masundan natin siya. Nang binyagan si Jesus, ay ipinakilala siya ng Ama kay Juan Bautista sa mga taon roon. Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan. Ito ay nagpapaalaala sa atin na si Jesus nga ang tunay na Diyos na nagpakasakit, namatay at nabuhay na mag-uli. Yes, that is the truth. Pero, bakit kaya iginiit ni Jesus na binyagan siya? Sa kabila ng pagtanggi ni Juan na gawin yon. At kung iisipin, tama naman si Juan sapagkat walang bahid ng kasalanan si Jesus bilang anak ng Diyos, di ba? Ayon sa ilang biblical scholar, sa tagpong ito ay nangibabaw ang sinabi ni Jesus kay Juan. Pumayag ka na mangyari ito ngayon sapagkat ito ang dapat natin magagawa upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan na binyagan si Jesus. Dito ipinababatid sa atin na kahit taliwas sa pag-iisip ng tao ang mga bagay na dapat niyang gampanan, ang dapat na mangibabaw ay ang kalooban ng Diyos. Matapat na tumalima si Jesus sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya, upang maisakatuparan ito, kailangan makiisa si Jesus sa mga makasalanan. Kaya, nararapat niyang tanggapin ang binyag ni Juan. Nang mabinyagan na si Jesus, umahon siya sa tubig at kapag daka ay nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, tulad ng isang kalapati na bumababa sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan." Mga kapanalig, ganito po kahalaga ang sakramento ng binyag. Di na po natin kailangan ng maraming ninang at ninong, maraming handa. Kundi ang mahalaga ay ang pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Tulad ni Jesus, tanggapin natin ang Espiritu Santo na siyang gagabay upang makilala natin ang Diyos, maipahayag at maibahagi ang walang hanggang pag-ibig at ang kaligtasang dulot sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At para sa ating lahat, magpasalamat tayo sa Diyos sa sakramento ng binyag at alalahanin natin ang tinig ng Ama mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan. Opo, mahal tayo ng Diyos.
Sana po mapagnilayan natin ito at itanong sa ating sarili, minamahal ako ng Ama? Sumusunod ba ako sa kanyang kalooban? Kinalulugdan ba ako ng Ama? Ito po ang katotohanan. Lahat tayo ay minamahal ng Diyos. Ano naman kaya ang ating tugon? Pasasalamat, pagtitika, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Ngayon po, ipagpatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin from Magno family. Albert and Lourdes Dihan Elchi Magno and children, si John Nicolai and John 7. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong maghilay sa iyong salita na may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Noon ay dumating si Jesus sa Jordan, buhat sa Galilea, at lumapit siya kay Juan upang magpabinyag. Ngunit, ibig siyang sawayin ni Juan na aniya, "Ako ang dapat mong binyagan at ikaw pa ang lumalapit sa akin?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Pumayag ka nang mangyari ito ngayon sapagkat ito ang dapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At si Juan ay pumayag. Nang mabinyagan na si Jesus, umahon siya sa tubig at kapag daka ay nabuksan ng langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos tulad ng isang kalapati na bumababa sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yung tumatak sa akin ng mga salita rito ay yung sabi, noon ay dumating si Jesus sa Jordan, buhat sa Galilea, at lumapit siya kay Juan upang pabinyag. Para sa akin, tatlo yung natutunan ko sa mga salitang to. Una, binigyan ng oras ni Jesus na magpabinyag. Pumunta sa Jordan mula sa Galilea para magpabinyag. Para sa akin, sa buhay natin bilang magulang, dapat talaga bigyan ng importansya yung binyag, na mabinyagan yung mga anak. Kahit na sinasabi magastos, mahirap, yung binyag naman nila, di ba, kung babalikan natin, napakasimple lang. Kasi ang importante lang talaga, mabinyagan sila para makuha nila yung sakramento talaga ng binyag. Kaya, effort talaga tayo doon. Kahit simple, 3 pares ng ninong at ninang, okay na yun. Tapos yung pangalawang natutunan ko, dito kasi sa pagkatapos sa binyagan ni Jesus, dito na nagsimula yung kanyang misyon, yung pagpapagaling, pagturo sa mga tao ng pabuting balita. So, ibig sabihin, sa binyag nagsisimula yung pagdaloy ng grasya sa ating lahat. Dahil tayo'y binyagan, ang misyon ng Panginoon ay matutupad sa ating buhay at tayo rin ay magiging biyaya sa ibang tao dahil tayo yung mga binyagan. Pangatlo ko natutunan, pinakagusto ko rin dito, si Jesus ay Panginoon na nagkatawang tao. Pero, nagpakumbaba siya, nagpabinyag kay Juan Bautista. So, ibig sabihin, sa buhay natin, kahit na mataas na yung naabot natin sa buhay, mataas ang pinag-aralan natin, sa Panginoon dapat lagi tayong maging humble. Tapos, sa ibang tao, dapat sa pakikitungo natin din sa ibang tao, humble din tayo, mapagkumbaba, hindi tayo mapagmataas. Na kahit nakalimbawa, teacher ako, yung mga kausap ko na guard, maintenance, kung gaano ko ginagalang yung principal, ganun ko rin sila ginagalang. Yun yung pinapractice ko talaga sa buhay ko, na gusto kong matutunan ng mga anak natin para sila kung makikipag-usap sa nagsiserve sa atin sa restaurant, maayos, nagpapasalamat. Diba? Kaya, ikaw naman, Kuya John, what struck you the most? What struck me the most is when John the Baptist said,
ako ang dapat mong binyagan at ikaw pa ang lumapit sa akin. That struck me the most because John the Baptist could have said no, but he still did it. Just like me when John, my little brother Seven, asked me to make a toy watch out of cardboard. I could have said no, but I still did it because Seven is my brother and I want him to be happy. Thank you. Sa akin naman, yung pumayag ka ng mangyari ito ngayon sapagkat ito ang dapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Naalala ko nung panahon na ikakasal pa lang tayo, darasal ko na sana magkaroon ako ng mabuting asawa, ng mga anak. Hindi ko lubos akalain na ganito yung biyayang binigay sa akin. Na nung mga panahon na yon, kung tatanungin ko yung sarili ko na parang may capacity ba ako na maging mabuting tatay, maging mabuting asawa, na ito lang naman yung kaya kong gawin, ito lang yung kaya kong ibigay, pero pinagkaloob ni Lord yung pinayaan tayo ni Lord na binabayan din tayo sa pagpapalaki sa mga kapatid. Tingnan mo naman ngayon, sa biyaya niya, hindi lang ibibigay yung mga pangangailangan ng mga bata, ng pamilya, nagkakaroon din tayo ng pagkakataon para i-share din sa iba yung mga blessings na kanya. At dahil dyan, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa inyo, Albert, LG, and children, John Nicolai and John 7, for your presence and inspiring sharing. Nawa sa tulong ng grasya ng Diyos ay patuloy na maging gabay natin at ng bawat pamilya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Leksyon Divina. Alaala namin kayo lahat sa aming panalangin. Sana po, lagi nating alalahanin na bilang binyagan, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos at tinatawag na tayo na maging awa mismo. Muli, inaanyayahan namin kayong sumali sa aming Facebook group, Leksyon Divina sa ating panahon, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank account. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa dulot ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa sakramento ng binyag namin tinanggap bilang iyong mga anak at sa pagiging bahagi ng iyong sambayanan. Tulungan mo po kami na maisabuhay ang iyong panawagan na tumalima sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban bilang iyong mga anak. Gabayan mo po ang aming Santo Papa, Pope Leo XIV, ang mga pinuno ng mga simbahan at ng mga bansa, ang mga media practitioners, ang mga naliligaw ng landas, ang aming mga taga-subaybay, lalo na ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng digmaan at mga kalamidad, at ang lahat ng higit na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ng Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman.
See you next first Wednesday of February at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.